Bunga lang siya ng pagkakamali ayon sa mga Pagkakamali. Nagsariling sikap ang binata para lang mabuhay. Ginawa niya ang lahat ng legal na paraan para maisalba ang sarili hanggang sa mayroong isang balong ginang na kumukpok at nagpaaral noong siya ay 17 years old pa lang. Subalit ng mga panahong yon, hindi talaga yata sang-ayon ang pagkakataon at tadhana para kay Luis. Namatay sa aksidente ang ginang na kumukpok sa kanya at pinalayas naman siya ng mga anak nito hanggang sa mapadpad na nga siya sa labas ng Metro Manila. Na construction, kargador, at kung ano-ano pang legal na trabaho ang ginawa niya habang kung saan-saan din nanunuluyan. Matagal na panahon siyang naging palaboy hanggang sa makakuha ng oportunidad na makapagtrabaho sa mall. Dahil bukod sa nakatapos naman siya ng high school, 5'7" ang taas niya. Maganda ang buhok ng katawan at guwapo, kaya naman madali rin siyang natatanggap. Pangatlong taon na niya ngayong nagtatrabaho sa nasabing mall. Kaya naman mas lalong lalaki at lalaki dahil sa nagtatrabaho. Kahit pa paano'y kontento na rin si Luis sa kung anong meron siya. Sapagkat dahil sa trabaho niya, ay nagawa niyang makapagpapalit sa sarili ng apartment. Unti-unti rin siyang nakabili ng mga gamit at kahit pa paano ay nakakapag-ipon-ipon na siya para sa sarili. Thursday na pala. Ibon naman nakapuntang bukas yung burger. Kalakad na sana siya papasok sa tinutuluyang barangay nang biglang harangin siya ng isang matandang babae na si Manang Silvana. Kilala na ang matandang palaboy sa area nila sapagkat madalas talaga itong pag-alagala lalo na kapag ganitong oras. Pero ito ang unang pagkakataon ng makainkwento Doon, wag tayo dumikit ba ha? Doon na sa kabilang bahay niyo. Siguro. habang nakatingin siya kay Manang Silvana ay nagmamadali din siya kanina pa kayo. sa bahay. Sino nagbaba? Sila po nahulog na. Ay, kayo sa taas. Hoy, ako dito. Sa ilalim matatago. Tago. Sa taas ka. Bulit ka pa. Alas eh. Puti. Mama. Mama. Matago. Kay Fern. Silip tulong ka muna daw. Napakulot na lang ng loob si Luis habang pinagmamasdan si Manang Silvana na naglalakad palayo. Nang mawala na yun sa paningin niya matapos lumiko sa isang eskinita, Mama Mia. pinagmasdan ng gwapong binata ang nasa magkabi ng ibabaw ng dito. Sinapol. Nang ilawot siya bigla matapos maalala ang sinabi kanina ng babae. Bakit ka nagsusunod? Pagkatapos na Lumaluma. sa paglalakad. Lumaluma. Ilang tindahan ni Aling Nela. Sarado na yun. Luma. Napailing din Luma. siya. Luma. Luma. Yan mo lang kalalab. Yan mo lang yung mga bata naglalaro. Basta wag lang dito. Wag kayo dito, be. Ay! Wag dito lang. Baka matabig mo ang kamay ko. Oo, wag lang dito kasi baka matabig ang kamay ko. Pag matabig, Malaki yan ang bangba. mga babang-bang tayo. Wagi.
Magsahin pa. Anong oras na dismayado siya pinagdaan hanggang makauwi siya na nasa pinaka balik siya sa apartment Kailangan siyang lumipat dahil ang una niya pinagkakalaman sa ay pinagdaan na kasi ang buong pamilya noon sa Sorban. Sa tatlong walang pamamalaki sa bago niyang ilipatan, sa uuwi siya ng ating gabi galing sa trabaho, ay palaging naaamoy ang humahaling-buyak na bango ng sampagita sa kabilang bakanting bakuran na pag-aari rin ang inuupahan niya ngayon. Buti na lang talaga may nakaka-relax na amoy kapag ganitong oras ako umuwi. Nasabi niya yon sapagkat totoong masarap sa pakiramdam at tila nakakapawi ng pagod sa tuwing humahaling-buyak na ang bango. Kaya kung minsan papatay siya sa mga pagkita. Kaya lang dumadako na ang kanya malaking tulang pasya na kahilera lang ng nasabing ay bigla na lang siyang kikilabutan. Bakit bigla pakiramdam niya sa sabing puso? Kahit anong oras siyang napapatingin dito, mapaumaga man, kaya simula nung tumira siya, ilag na siyang tumingin sa puno ng akasya na to. Kaya kapag ganitong oras, umipigit na lang siya habang masayang inaamoy ang mabangong samyo ng bulaklak ng sampagita. Tapay na mo kita dito. Dahil wala naman siya ng pagkakaabalahan bukas, naupo siya sa monoblock na naroon sa gilid ng uyak na bulaklak. Pang talaga ng sampagita. Nakiramdam ko kapag ginamit. Parang pasok na si Ba. Ang sinasabi sapagkat walang ano-ano ay bigla na lang sumagi sa isip niya ang mga sinabi kanina ni Manang Silva. Tuloy siya na wala sa oras. Nagsakto sa pagigitnaan ng mga sampagita. Mabilis na bumabang ang kilabot sa buo niyang pagkatao. At pagkatapos nun ay sinayaw nito ang mga puno sa paligid. Kagulan ng sampagita. At gawin nito ay malimuya. Nang bumapila sa katawan ni Luis ang malamig na sinulang mas lalong tumigil ang kilabot na nararamdaman niya. Mari niya ay bigla na lang siyang napasok sa isang malamig na silid. Hindi lang yun, sapagkat damang-dama niya na parang nakatingin sa kanyang nilalang mula sa malamig na puno ng kakaitan. Tumiho siya at binuksan kaagad ang gate. Pero nang muling nahigit ang hangin, ay dumampiro sa kanyang tenga. Sino nilagnat? Sana si Entoy? Sana? Kaya na pala ng katrog. Wala, dapat ano yan, yung may sabaw. Noodles. Okay. Juan, dapat. Palak lang. Yung gamot, yung... Wala kong be. Yun. Pangulat na.
Mama, Mia, ala yun, nagkasunod ka magtataguan ko, kanya-kanya nga to eh. Huwag ka magsunod sa taguan ko. Di ba rin? Daya? Sige, hanap tayo ng mga pwede natin pa. Hanap tayo ng mga pwede sa taguan. Dapat left, doon ka pa oh. Labas, mga, doon ka pa, tulog ka pa. Tulog ka pala. Left ko tayo na yung mahanap mo left. Kasi, left ko tayo yung mahanap mo left tayo na yung kaya. Kaya ka tayo. Hindi doon ka pa sa labas. Maganda ito. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walong, siyam, sampo. Tingin mo na yung para makakain. Para ano kayo, mas-mata. Hindi na kaya yung kanina ngayon mo po. Hindi. Pre, huwag ka na na. Uso talaga ang sakit. Nakakain ka muna. Huwag ka na na, makapag mo. Para makainom ka ng gamot. Ano nga yun pa? Gamot sisiling para tiwasin. Ano? Wala akong alam na gamot. Sindix at saka yung ano? Sartan. Ano ba? Alaksar. Hindi alaksan. Bioflu. Saan yun dyan? Parang kayo lang ka mag-putpin muna. Dyan? Sus, higa-higa dyan na. Paano nga yung... Para hindi ka maano. Dyan? Ano yan? Oo. Para di matuluyan. Sa bawah. Kalakuhang over na. Para di matuluyan ang sakit. Ito oh. Nagbili doon kila tibing. Ano kasi yan? Uso. Sa panahon. Yeah. Tatlo-tatlo pag ano. Yan. Isang taudura. Dahil crush. Yan. Paglingon ni Angel sa likuran ay nakita niyang nandoon na ang pinsan niyang si Miranda. Ang nag-iisang anak ng may-ari ng tindahan. Yung daon Maliit mama. lang ang dalaga pati ang mukha nito. Pero maganda talaga siya at makinis ang balat. Maraming ang manliligaw si Miranda sa lugar na yun. Pero hindi na ito pinapansin sapagkat ang totoo ay si Luis ang natitipuan nito. Katulad ni Angel. Makahata ka naman sa buong
Anuhan mo? Sandukan. Pagkain. Tawagan ko lang si Binta tayo. Siya na lang maglaba bukas. Sa gwapong binata. Sa tuwing bibili talaga si Luis sa tindahan niya, ay napapansin niya ang kakaibang tingin at ngiti sa kanya ni Miranda. Minsan nga ay naririnig pa niya ang magpinsan na pinagtutulungan siya at pasimpleng pinag-uusapan katulad na lang ngayon. Jai, ha? Pagbilhan niyo na muna yung mga bata. Yun na nga muna ang ginawa ng magpinsan. At nang umalis na ang dalawang teenager ay tila nagpunahan sila sa pag-entertain kay Luis. So, ano ba bilhin mo? Ha, Luis? Bilang ako ng maangkal na sardinas. 2 piraso sa pineapple juice. Ako na ang reaction niya, John. Natatawa na lang si Luis habang pinagmamasdan ng magpinsan na tila aligaga at nag-uunahan sa pagkuha ng binibili niya. Nang sumilip si Aling Nena sa tindahan, ay biglang naging maamong tuba sina Miranda at Angel. Bali, 70 pesos lang lahat na. Oo, biglang humingi ng lola mo. Ang kulit mo talaga magpinsan. Ang cute yung pagmasdan. Kinilig ka agad ang magpinsan pagkarinig nila sa sinabi niyo ng gwapong binata. Yun nga lang ay hindi nila magawang makatilig dahil nandun pa rin si Aling Nena na mayroong kinukuha sa lagayan ng benta. Sinadyang bagalan ni Miranda ang pagbibilang ng sukli hanggang sa lumabas na ng tindahan ng kanyang ina. Sinili pa ni Angel sa labas para makasigurong nakabalik na ang ginang sa loob ng bahay. Itong sa kanya, 80 pesos lang dapat. Kaso ginawa ko ng 50, wala na kasing baril. Oo man kasi, award talaga tayo kay Tita Nena niya. Naku mo, nakakaya. Mamaya ko na lang ibabalik yung 20 kapag nakapagpabarya na ako. Ano ka ba? Anyway, wala kang pasok ngayon, di ba? Ang alam ko kasi hindi ka, hindi ako. Oo. Paano mo nalaman? Kahit kasi kaming detective. So, di ba? Oo. Kailangan ko ngayon sa bahay. Pagkasaroon ay inang napipila ng pinila habang himas-himas at I-invite sana kita kasi death anniversary ng tatay ngayon. May konting higaan. Punta ka na. yes na yes for you, Crushy. Join ka na mamaya. Closing naman ang pasok mo bukas eh. Kaya kahit sumabit ka lang. Pagtingin mo man, kainan, kantahan, tsaka inuman. Hindi ko lang. Maglalaba pa kasi ako eh. I-share mo na yan. Susundin ka naman mamaya. Bahala ka. Pasensya na, hindi ako makapag-promise. Kaya kain! Kapag pumunta kami sa bahay mo, Sige lang po. tapos gagapangin. Bet mo? Charing! Napatawa tuloy si Luis dahil sa sinabing yun ng baklang maton. Sumunod na naman kaagad si Miranda para mapapayag na talaga ang natitipuan nilang lalaki. Sandukan kita? Mas portos. Tama? Asahan kita ha. Magtatampo talaga ako pag di ka pumunta. Ito na. Kain ikaw. Magtatampo ng tulapit. Ulam. Diba ko na tutang yung Minecraft hindi aswangan? Pasok kasi ako bukas. Pala ito sa usapan nyo. Hindi na ako masyado. Tulong kayo No problem. Kung sabok ka muna Mentionin dito. na lang kita. Napainin na lang si Luis habang napapangiti sa magpinsan. Napasandok rin daw dyan. Hindi na rin niya nagawa makatulog. Napindog mo yung may sakit ito. Si Aling Yena. Meron na rin ilang mga customer dumating, kaya hindi na rin nakapagpaalam ang gwapong binata kina Miranda at Angel. Nagmadali na rin siya sa pag-uwi dahil may nakasalang pa siya sinali. Kasi Pero habang naglalakad pa uwi, Nilaram ay din. nakatawa pa rin siya dahil sa O, diba? Wala? Ano ba yan? talaga yung magpinsan. Ano yun? Naglapan yung telepitisan? Nagiging na siya sa pagkausap sa sarili. Bakit tinawag siya doon? Ito. Tinawag siya Ito yung tumulok. Ito. Ay Ito napansin niyo, tumuhan. paano nga ang lahat ng Ah. mga sa basura. Sige, patawad. Abandonan Dito pa lang ka, dito. Yung dating
Kaya ikaw dito. siya Hindi. habang nakatingin Ito, hindi. Ano kami naman? ang nangangalakal ng CCTV basura. nga. CCTV? Oo. CCTV. Balik yun. CCTV nga. Balik Tawagin niya sana ang matandang babae, pero pumasok po sa nakabukas na kinakalawang gabi. Mas lalo siyang yung nagtaka aswangan ko, sapagkat CCTV. wala namang pumapasok sa bakanting Aswangan, buti leon. CCTV. Nga, yung pala Pagbabalik TV niya para ko. silipin ang matandang babae, Let ikaw magsabi. ginugulat niya sapagkat Ano gusto niyo magkain? Sa nung anak kayo? tao. Ha? Let ikaw magsabi. Ako. Ay, yun na. Ha? Ako makain. Dahil Hindi ito. Natatanong ko kayo, magkain kayo sa tuwata. Ito, medyo may nahulog na bulong. Sabi ka na. Sige, tawag ka dyan. Patingin siya sa nasabing puno. Kain tayo, Lip. Kilabot na naman